Kabuhayan ba para sa ating mga kababayan ang hanap ninyo? Tunghayan natin ngayong araw sa ating vlog kung paano ang dating basura mula sa kawayan ay nagiging kapaki-pakinabang na produkto sa isang distrito sa lalawigan ng Bukidnon. Masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metal Works. Nakakatuwa at natutuwa akong ibalita sa inyo na itong ating mga makinarya hindi na lamang nagagamit sa mga private businesses, sa mga private farms, kundi nagiging parte na din ng mga livelihood project sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Katulad po nung ating dalawang set ng ating briquetting machine ngayon, ipapadala po natin ito sa Bukidnon. Ito po yung in-order sa atin ni Congressman Alba ng 1st District ng Bukidnon. Ito po ay parte ng kanyang livelihood program, livelihood project para sa kanyang mga kababayan sa lalawigan ng Bukidnon. Huwag na po natin patagalin, idedemo ko po ngayon yung step-by-step process ng paggawa natin mula sa basurang kawayan, inuling yan. Gagawin po nating charcoal briquettes na nagiging profitable para sa ating mga kababayan dyan sa Bukidnon. Samahan niyo po ako. Yan po, ang una po nating tetestingin o paandarin, ito yung ating charcoal pulverizer. Ang uulingin o ang dudurugin natin ngayon ay itong ating mga kawayan. Yan. Kung paano yung pag-uuling nito, yan po yung ipapakita ko sa susunod nating vlog bukas. Nagpunta po tayo sa isang farm sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ipapakita ko po paano ito ginagawang uling. Ito po yung ating pulverizer, paandarin po natin. Ito po ulit, kawayan. Na makikita po natin, ito yung output ng dinurog nating kawayan. Dire-diretso lang po tayo. Yan. Pakita ko po yung output. Yan po, makikita natin yung output ng ating dinurog na kawayan. Saktong-sakto na po yung pagkapino nito para gawin po nating briquette. Yan. Ang capacity nga po pala ng ating pulverizer machine, ng ating charcoal pulverizer, 100 kg per hour. Kaya naman sulit na sulit yung takbo ng ating kuryente. Nakita ninyo ang ganda ng pagkakapino ng ating uling. Yan po, kailangan kasi pino, no? May hinahanap po na texture yung ating charcoal para po maging maganda yung bind. Kapag po masyadong malaki, yung giling natin hindi magbabind dyan sa ating binder. Kapag po naman masyadong pino, yung ating giling nagkakaproblema din dun sa ating molde o dun sa ating molding process. Kaya po itong katandem ng ating charcoal briquetting machine, saktong-sakto po ito. Susunod po nating proseso, kapag po na i-pulverize na natin, ilalagay na po natin yan sa ating mixer. Samahan niyo po ako. Bali, ito po yung ating mixer. Dito po natin hinahalo yung dinurog po natin na uling. Nilagyan po natin yan ng binder na kasaba starch at mainit na tubig. Madaling-madali lang po itong gamitin. Lagay lang po natin materyales, on po natin. Kusa na po yung maghahalo. Ang mixing time po natin, 8 to 10 minutes. Pwede po natin yung isara para iwas alikabok. Yan po, napakadali lang gamitin. Ang tibay ng ating mixer, kahit tayuan ko yan habang naghahalo, sigurado, dito ka lang sa RM Metal Works makakakita ng ganito katibay na mixer. Yung ibang mixer, yerong-yero. Kapag kainupuan mo ibabaw, kupi. Ito, kahit mahiga ka sa taas, sigurado naman yung tibay. Yan, bali ito po, ang halo po natin ulit, 8 to 10 minutes. Yung mixing ratio naman po, ng ating charcoal briquettes, tatandaan lang po natin yan, 10-1-3. Ibig sabihin po, sa kada 10 kilo ng uling, lalagyan po natin yan ng 1 kilong kasaba starch at 3 litro ng tubig. Pagkatapos po natin yung haluin, ito po yung kalalabasan yan. Yan, no? Pwede na po natin yan isalang ngayon dito sa ating briquetting machine. Ito po yung ating charcoal briquetting machine. Kasama po natin ngayong araw si Kuya Meng. Tutulungan niya tayo sa pag-ooperate nito.
Paandarin lang natin to. Yan. Salin lang tayo nung ating mixture. Yan, makikita po natin, oh. Ganda, oh. Gawa po sa kawayan. You know. Lapit ko para makita ng ating mga viewers. Ito po yung ating finished product. Pwede po natin siyang i-cut ng 2 inch o mas mahaba. Depende na po doon sa pangangailangan o request ng ating mga client o ng ating mga market. Yan po, makikita ninyo, gawa po yan sa kawayan. Kung nakita nyo po yung nakaraang video ko, yung nakaraang vlog ko, nagpalambot ako ng kal, yung manok na makunat, for 4 hours, hindi pa rin ubos. Smokeless pa yung ating charcoal briquettes. Nakita ninyo, ang kines ng output natin, yan ang palatandaan na solid yung ating charcoal briquettes. Yan po ang capacity po pala nito, 100 to 200 kg kada oras. Kaya sa isang araw, kaya mong makaproduce ng 1 tonelada ng uling. Ipapakita ko po dito yung naging itsura nung charcoal briquettes na ginagawa po ng mga beneficiaries ng livelihood project ni Congressman Alba. Ang ganda nung uling na ginawa po nila, solid na solid. Makikita mo pa lang, maganda yung pagkakabilog, makinis po yung kanilang nagawang uling. Ayan, kaya naman po kung interesado po kayo na malaman pa ang iba't ibang makinarya mula sa RM Metalworks, pwede po kayo mag-visit sa ating official Facebook page o mag-message sa mga numerong ilalagay ko sa inyong mga screen. Kung gusto niyo naman pong malaman kung ano pa yung iba pang mga livelihood project na nangyayari ngayon dyan sa Bukidnon, ilalagay ko din po yung Facebook page ni Congressman Alba dito sa link ng ating description box. Yan po. Muli po, maraming salamat po Congressman sa pagtangkilik ng ating mga produkto, ng ating mga makinarya. Looking forward po na mas marami pa yung maisupply nating mga makinarya para sa inyong mga adikain, sa inyong mga proyekto. Kung papalarin po ng ating schedule, bisita po tayo dyan sa inyong bamboo farm sa Bukidnon. Muli po, ako po si Engineer Robert ng RM Metalworks. Ito po ulit yung ating charcoal briquetting set. Ipapadala po natin to bukas sa lalawigan ng Bukidnon. Maraming salamat po. Magkita-kita pa po tayo sa susunod nating mga vlogs.